House Deputy Speaker Ronnie Puno held a press conference earlier today, and there's Cha-Cha Talk. And for details, well, mobile journalist Arles de los Santos. Okay, Arles, paano raw ba mangyayari ito at ilan ang mga sumusuporta dito sa idea ng charter change? Magandang hapon, Lord at Denise. Nandito nga tayo ngayon sa House of Representatives, kung saan kaninang tanghali ay nagsagawa nga ng press conference si House Deputy Speaker Ronnie Puno, at ang kanyang panawagan nga ay forthwith na constitutional amendment. Ayan nga ay daw sa pamamagitan ng constitutional na pagbabago ng ilang mga terminolohiya at pagbibigay linaw dito para daw masiguro na ang ilan sa mga bahagi ng ating konstitusyon ay mabago at maitama, nang sa gayon daw ay maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Senado at ng Kongreso. Isa na nga dyan, ang halimbawa ay ang definisyon ng forthwith, kasi nga ito ay talagang pinagtalunan, Lord, ng Senado at ng Kongreso kung ano nga bang ibig sabihin nito. Sa Tagalog, ang kahulugan ng forthwith ay kaagad. Pero ayon naman sa Senado ay meron pa itong ibang definisyon at may kailangan pang kalendaryo na sundan. Pero ayon kay DS Puno, kung mabibigyan daw natin ng mas specific na kahulugan ng forthwith, kung pwede daw nating palitan ng kunwari 1 linggo, after a month, or after 2 months, may iwasan daw yung mga ganitong hindi pagkakaunawaan. Bukod pa nga dyan, noong binuo daw kasi ang forma itong 1987 Constitution ay medyo unicameral daw ang naging approach, at medyo actually nabanggit niya nga na medyo minadali na raw yung huling bahagi ng ating konstitusyon. Kaya naman isa lamang ito, yung Article 11, Section 3.4 ng ating konstitusyon ang kanilang babaguhin. Sino ba ibang makasama niya, Arles? Meron bang present din na isa sa mga orig na framers? Actually, Lord, sa ating pakikipanayam kay Representative Puno, ay ito daw ay medyo party stand. Siya kasi din ang chairman ng NUP. Kaya naman ang kanyang block ay merong 44 na nagpakita na ng pagsuporta dito. Actually, patuloy nga yung kanilang pakikipag-ugnayan daw sana sa ilang mga senador para gumulong, dahil taon-taon ay meron naman daw halos ipina-file na constitutional revisions, like yung mga amendment ng ating constitutional na 1987 Constitution. Okay, babalik ako doon sa specific lang ba sa impeachment yung concerns ng press conference kanina, o may iba pang posibleng mga babaguhin ba outside of that? Actually, meron pang ilan, Lord. Kasama na dyan yung patakaran para sa Judicial Bar Council, Kasi every 6 months daw ay parang nagsasalitan lamang ang Kongreso at ang Senado kung sino nga ba ang magiging representante ng pamahalaan para masiguro yung paggulong nito. At ang isa pa dito ay yung 5 beses, kung di tayo nagkakamali, na pag-postpone ng barangay elections. Pero binigyan linaw naman ni DS Puno na hindi nila plano na magkaroon ng extension ng terms ang mga opisyal ng pamahalaan. Hindi raw ito kasama sa kanilang plano. Ang nais lamang nila ay mabigyang linaw, mas maging tugma at talagang tamang-tama ang mga salita at ang mga mananabong provisions ng ating 1987 Constitution. Oo, speaking of which, dapat pasilinawin pa na bawal naman talaga, pero dapat hindi nagdo-double as kontratista ang mga kongresista, at dapat nakaspell out talaga hanggang sa mga pang ilan na degree ng blood relations, pagkakaibigan, etc., etc. Walang ganun, Arles, Actually, wala naman. Pero aabangan natin yan. Kasi sa ngayon, Lord, inamin naman ni DS Puno na mahaba pa talaga ang lalakbayin nitong kanilang panawagan, Kasi kailangan pa ng joint resolution ng House of Representatives at ng Senado para itong ay gumulong. Kaya ang kanyang isa sa mga hakbang na ginagawa ay ang pakikipag-ugnayan sa ilang mga senador. Hindi niya sinabi kung sino-sino yung mga yan, pero kasama rin sa napag-usapan dito, Lord, ay yung budget ng nakaraang GAA, dahil magsisimula na naman nga ang budget season. Ayon sa kanya, sa nakaraang naging GAA mula sa Kongreso ay hindi naman daw talaga nila na laman at talagang ayaw din nila magturo. Kasi sino nga yung gumalaw ng mga budget doon sa DPWH at DepEd, pero alam nila na mayroong pagbabago. At ngayon nga, napaparating na daw itong budget season, ay talagang hihimayin nila ng maayos ang budget ng bawat ahensya para masiguro na magkakaroon ng patas na at tama at syempre tapat
na distribusyon ng budget ng ating bansa. Walang gumalaw nun, Arles, multo lamang. Anyway, thank you ating mobile journalist, Arles de los Santos.